Dante, sino at magkano ang isinauli nitong opisyal na ito? Magandang gabi, Monica. Matapos ngang magsauli noong November 28 ng 110 million pesos si dating Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ngayong hapon naman, Monica, ay nagsauli ng 40 million pesos in cash si dating DPWH National Capital Region Director Gerard Opulencia. Ayon sa DOJ, inisyal o partial pa lamang ito nang ipinangako niyang kabuuang halaga na ibabalik sa pamahalaan. Sinabi ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na mula umano ito sa kickbacks sa iba't ibang transaksyon o proyekto. Ito ay bahagi ng kanyang mas malaking commitment na magsoli ng 150 million pesos. Ito ay dineklara niya na kanyang kinita mula sa iba't ibang mga proyekto na hindi niya illegal niyang nakuha. Kasama rin anya si Opulencia sa mga respondent o inireklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ngunit nilinaw ng DOJ na ang isinauling pera ay walang kinalaman sa anomalya hinggil sa flood control projects sa probinsya ng Bulacan. Dito sa mga flood control projects sa Bulacan, iniimbestigahan sa kasalukuyan, wala naman siyang natatanggap, wala siyang kuhang bahagi. No? Pero yung kanyang testimonya ay mahalaga. Sa ngayon ay provisionally admitted sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ si Opulencia kasama sina dating DPWH Engineer Henry Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang nasabing halaga ay i-turn over na sa Bureau of Treasury kung saan sinaksihan din kanina ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Monica, ayon sa DOJ, hindi nila alam, wala silang impormasyon kung saan galing partikular itong pera, kung ito ba ay itinago sa safe house o kaya sa bangko. Samantala sa ibang balita, Monica, kaninang umaga ay pinayagan ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas itong public contractor na si Sara Diskaya upang dumalo sa isang preliminary investigation o pagdinig sa kinakaharap niyang bukod na reklamo diyan sa malabon na paglabag sa anti-graft law at mayroon ding theft. Sa ngayon kasi nasa kustudiya pa rin ng NBI itong si Diskaya at wala pa rin nailalabas hanggang ngayon na warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay naman sa isa pang bukod na kasong kinakaharap niya diyan sa Digos, Davao del Sur. Yan muna ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.